Ito po yung sinabi sa Isaiah 49:6. Sinabi sa aking Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang lalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Yan po yung binigay sa akin na verse ni Lord. Kasi po nung last week po, dapat po ako po yung MC. And nung last Friday po, tinatanong po si Lord, Lord, ano po ba dapat yung verse na ibibigay ko? May hawak po kung isang Bible. Awa ko lang po siya. Sabi, parang may boses po na buksan mo at tignan mo sa unang verse 6 na makikita mo, yun yung message na ibibigay ko sa'yo. Pagbukas ko po, dito po siya po lumabas sa Isaiah 49:6 po. Para pong sinagot po yung tanong ko na ano po yung verse na sinabi niya po sa akin na ito na po yung panahon po natin para po mag-move po tayo kasi po sa mission po natin to rebuild the Davidic worship in our nation. Once po na ano na po natin yung sa nation, gagawin na po ginawa niya, gagawin niya po tayong light na hindi lang po sa bansa po natin, kung hindi po sa buong mundo po. Hindi lang po, papayag po ba kayo lang po yung masisig? No. Papayag po ba kayo? No. Akin po, it's time to move na po. Kailangan na po natin mag-move. We have a destiny. Yes. And our destiny to be the light of the other nation. Yes. And, Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na muli niyo po kami binigyan ng panibagong buhay. Lord, ngayong araw po, Lord, maglilingkod po kami sa inyo ng buong buhay po namin, Lord, ng buong puso po namin, Lord. Lord, we'll make a move, Lord. Yung sinabi niya na yung apoy na yan sa pamamagitan ng mga seraphim ay dumating noong unang pagbuo ng Church ni Lord na naganap sa Aklat ng Gawa. Alam ba ninyo nangyari doon sa pagdating ng apoy na yun ng seraphim na parang blue torch na talagang susunugin mo? Kumbaga, sa atin, mayroong Jesus tayo pero yung Jesus na yun kailangan talagang lumabas. At hindi po pwede yung nananampalataya lang. Pakindihan ito sapagkat may darating na apoy. At yung apoy na yon, yun yung pumatay kina Sapphira at kay Ananias. So ang sabi, yung reign na yun, yung galaw ng Espiritu yun, at yung huli pagsasamahin sa panahon na maaari ngayon, at sabi na, probably in the next 12 years. Hindi naman yung sinabing eksakto. Ang sinabi niya, believe you me. Hindi si you me. Maniwala ka sa sinabi ko. Sapagkat siya, sinasabi niya ang salita ng Diyos at napakapalad natin. So, mag-ayos-ayos na po tayo ng buhay at kung ayaw po natin, nakakawag po tayo. Sana ma-encourage tayo na ayusin na ang ating mga buhay upang pagdating ng seraphim sa atin,
Believe you me, dadating po. Okay? So, ang magiging susi po talaga ay ang pagsamba sa Diyos. Hindi yung ligtas na tayo. May binanggit ako, tinanong ko kay Kuya Alvin kanina, ano ang dating ni Lord ngayon sa mga paramihan ng mga pag-harvest ay quantum leap. 4 na beses at hindi makakasya rito. Pero, depende yun sa pagpasok ni Lord sa ating church na simula ng kagabi. Ngayon po, kung nag-i-invent tayo, sabihin ko sa G12, quantum leap mo ang G12, ang sabi ni Kuya Alvin, G48. Okay. Hindi, apat. Quantum. Quadruple. Bawat isa, quadruple na quadruple. Kumbaga, square root. Ang takbo, 4 ng 4 nung 12. And God will entrust those souls to us, kaya we need to disciple them na ma-inform sila, kaya tayo ay ginaganito ng Diyos. I tell you, kung may mga tataman-taman pa, yung mga dekondisyon, magsipag-ayos na po tayo. Kasi pagdating ng serapin na yan, hindi niya inintindi yung nagbenta ng lupang yun, andyan sa Bible, pinatay niya. Si Sapphira, nahilig sa pera, at saka si Ananias. Magkasawa sila. Nagkasundo sila na sumama sa Diyos. Pero nung sumasama sila kay sa Diyos, mayroong hindi pa pala maayos sa kanilang puso. At pagdating nila sa pagsamba, nauna yung lalaki at nauna yung lalaki. Kaya ka, nung pagkasabi yung bagsak siya, dumadating yung asawa, tinanong din niya, yung naglibing eka, yung tumawag dun sa asawa, yung nagkilala sa asawa mo, andyan na at dadali na rin ang bangkay mo, sinasabi yun habang buhay. Pagkasabi nung ganyan po ang Panginoong Diyos. Masaya tayo. Pero mas magiging masaya tayo kung alam natin ang susi. Alam po ninyo ang pagsamba, pag lapit sa Kanya, ito ang nabubukas ng langit. At ito ang nabubukas ng atensyon ng Diyos. Ang pagsamba po ay ibinigay na sa buhay ni David. At nakahawak si David na malalim sa puso ng Diyos. Dahil kaya-kaya ni David buksan ang langit. Buksan ang atensyon ng Diyos. Alam po ba ninyo, binigyan tayo ng bagong pangalan at ang tawag sa inyo ay David, sapagkat ang inyo inilalagay ng Diyos ang pagsamba sa bawat isa sa atin. It is given to you, Christ revealed. You can open the heavens and you can get the attention of God through sabi na yung pagsamba kanina. Alam niyo sa simbahan, inihintay nila yung pag nagsisero na yung pare. Pero pupunta, yung iba naman, nagsisimula, lalabas ng simbahan at doon magsisipag-yosi. Kahabag-habag po. Hindi sinasabing nandun ng Panginoong Diyos, pero ano po yung pagsamba? Dahil pa may bago kang damit, dahil pa birthday mo, na parang pag nagsimba, may utang ng Diyos. At ginawa ko sa amin sa UST, nag-UST po ako, high school. Sabado, may misa na, para rin po, libre na, laklaka na. Ang Diyos po ay Diyos. At ibigay sa atin ito na prayer, we could better explain it is working with God. Because hindi pwedeng nabuksan lang ang langit, ano ngayon kung nabuksan? Hindi ngayon nakuha ang atensyon ng langit ng Diyos, ano ngayon kung nabuksan ang atensyon, may pag-uusap po. Hindi pwedeng worship lang. Because prayer is the key para mag-focus natin sa pagkat ng Diyos na nabuksan. Hindi siya magsasalita without
And that is giving you and me that anointing to open and get the attention of God. That is yours, not only mine. Agree ko lang po tayo. Pero i-bless kami ng Diyos dahil i-bless po kayo. Lahat tayo i-bless ng Diyos. Sino mo lang natin paggabi. At binigyan tayo ng bagong pangalan. Kaya tatawag niyo po sa akin ngayon ay hindi na Pastor Chito. Kasi po yung Chito may kasama pang Mio. Ibig sabihin yung lola ko, yung Signan, kaya taga-Bulacan kami, kaya tawagin ako na Inang, Mio, ibig sabihin, my little child, parang dinay-baby po ako, 1956 ang pinangalan ko. 50 po, little boy pa rin. Because of that new name, I have to live by that name. We need to live by that name. Because it's not the David. It's not the D-A-V-I-D. It's the love. You got the heart of God. Amen? You got each one of you. Hindi na tayo mag-i-struggle. Actually po, nagawa ko isang buong oras, puro tangos. Kasi hindi mahirap magsalita na kaya pinapractice ko. Alam nyo, nagawa ko isang oras, kinain niya yung aking cellphone. At kung ano yung naisip ko, probably, hahapon at nagkasa ko, yun ang pinapaisip ni Lord. Yun ang nangyayari. Dahil, we will talk, ang dami-dami nating nakapile ang ating mga lesson. Brace yourself, huwag kayong bumitaw sapagkat oras na bumitaw kayo, ma-off-focus. At ang makikita po natin wall ay wall ng Jericho. Not wall of Jerusalem. Because the wall of Jerusalem means prayer. As we are in the vine, Jesus is the vine. We are the branches. So alam niya kung anong mabuti sa atin. Kaya copy tayo sa vine. Tayo yung nagbubunga. Hindi naman nagbubunga yung vine eh. Ang nagbubunga yung branches. Pero hindi sa kanya galing yun. Galing yun sa vine. Kaya as we are attached in the vine, alam niya ang mabuti, we just flow, we just attach, we just abide. Amen? Yes. Sa mga susunod na mga araw po at mga buwan, kaya pinigil sa atin ng Jubilee, let God work and let us work with Him. Actually, magre-rest lang tayo sa Kanya. Hindi mahirap mag-download ng Diyos. Hindi mahirap. Worship lang ng katawan.